Guys, kung bago ka pa lang nabibili ng e-bike or nagbabala ka pa lang bumili ng e-bike pero hindi mo alam kung saan ka bibili, etong video na to para sa'yo dahil dito sa video na to bibigyan ko kayo ng mga tips or mga dapat nyo i-consider ng mga criteria sa pagpunta nyo sa isang e-bike store. Watch this! Hello guys! Welcome back to my channel, Lemon TV Vlog, and for today's video nga po, bibigyan ko kayo ng tips or mga criteria na dapat nyo i-consider sa pagpili ninyo ng mga e-bike store bago kayo bumili. Una-una sa listahan, kailangan well-established na yung e-bike store na pupuntahan nyo. Yung matagal na siya sa merkado, yung sa industriya ng pagbebenta ng e-bike, marami na siyang alam. Doon po kayo makakakuha kasi ng magandang mga suggestion, opinion, kung anong klase ng e-bike ang inyong bibilin. Kung ito by 4 wheels, ito by 3 wheels, o kaya 2 wheels. Mas mabibigyan po nila kayo ng magandang idea. Pati sa mga spare parts, pati sa mga kung ano yung mga dapat nyo ingatan, mas maganda po yung may bibigay nilang suggestion sa inyo. Kaya mas maganda po na mas matagal sa market, mas maigi. Second tip, dapat po marami kayong pagpipilian doon sa e-bike store na yon. Ibig sabihin, marami po siyang display. Kasi napakarami pong labas ngayon ng mga e-bike na iba-ibang design, iba-ibang brand, iba-iba po yung motor, iba-iba po yung lakas niya. So, the more na marami po doon na naka-display, mas marami rin po kayong pagpipilian. Mas maganda po yon kung kayo po ay isang buong pamilyang sasakay. Di syempre po, mas kailangan nyo heavy duty. Kung kayo man po isahan lang, pwede po siya sa single. So, the more na marami pong display, na the more po na mas maganda yung e-bike store na pupuntahan nyo. Pangatlo po, syempre yung presyo. Diyan po nagkakatalo ang lahat. Sa dami po ng e-bike store ngayon, pababaan po sila ng presyo. Pagandahan ng mga ino-offer. So, humanap po kayo ng e-bike store na marami siyang pwedeng maging discount, mga promos, lalo-lalo na po ngayong December. Ako, naglalabasan po ang mga promos ngayon ng mga e-bike store. Pababaan po sila. Isa pa po, tanungin nyo kung ito po sila po ba ay nag-installment or meron po ba silang mas malaki po ba yung matitipid nila kapag nag-installment sila, maliit po ba ang interest nito monthly, tsaka yung mode of payment, alamin nyo po yon kasi the more po na meron po kasing e-bike store na talagang mababa pagdating sa installment plan. Number 4, spare parts po. Make sure na kompleto po sa spare parts yung pupuntahan yung e-bike store. Mas maganda po yung marami or kompleto sa spare parts dahil kung in case po masira po yung inyong e-bike or may masira sa e-bike nyo, meron pong spare parts na available agad para mapalitan po yung pyesa nyo. Mas magagamit nyo po agad pag siya po ay mabilis na nagawa. At yung panglima po natin, yung aftermarket. Dito po nagkakatalo ang mga e-bike store sa aftermarket or after sales. Kasi marami pong e-bike store na pag bibili kayo, talaga pong mabulaklak ang mga dila nila, ang mga bibig nila na pagkukonvince sa inyo na bumili. At sasabihin nila sa inyo na kompleto po kami sa spare parts, kompleto po kami sa technician, pag may problema po ang e-bike nyo, madalhin nyo lang po rito, kami na ang gagawa. Pero after po na maibigay na sa inyo ang inyong mga unit, pag may nangyari po or nasira, pagpunta nyo po rin sabihin, wala po kaming technician eh. Nag-iisa lang po kasi yung technician namin eh. May ginagawa po sa labas. Yan po nagiging problema. Kaya natetenga po yung inyong mga e-bike. So humanap po kayo ng e-bike store na maraming technician. Yung magagaling na technician. At the same time, marami rin pong spare parts. So now, ito po, bibigyan ko kayo ng tip. Kung taga Bulacan po kayo, meron po ako may re-recommenda sa inyo na yung lahat po ng sinabi kong mga tips, meron po itong e-bike store na to. Ito po ang e-bike and e-car superstore. Napakarami po nilang branches. Meron po silang 11 branches sa buong Bulacan. At hindi lang po yon, sila po ay 2012 pa nag-start ng kanilang business as a dealer ng mga e-bike. Kaya po lahat ng brand, lahat ng klase, lahat ng design, meron po sila. Makikita nyo po sa kanila.
Disclaimer lang po, hindi po ako sponsored or hindi po sponsored ng e-bike, e-car superstore ang video na ito. Kaya po makakaasa po kayo na sila, magagawa po nila yung mga e-bike nyo dahil kompleto rin po sila sa mga technician. Lahat po ng shop nila may 3, 4 na technician po. Kaya hindi po kayo matitenga or hindi po matitenga ang inyong mga e-bike. May gagawa at may gagawa po niyan at nag-home service pa po sila. So, iiwan ko po yung kanilang FB page para makontak nyo sila in case po gusto nyong bumili or nagdi-decide na po kayo na bibili, i-consider nyo po ang e-bike, e-car superstore sa listahan nyo. Puntahan nyo po sila, kompleto po sila sa lahat ng brand at lahat ng design. Meron po sila either 4 wheels, 3 wheels, and 2 wheels. At very accommodating din po ang kanilang mga staff. Di po nila kayo pababayaan kahit na aftermarket pa o after sales. So, e-bike and e-car superstore, tignan nyo po yung kanilang FB page. That's all folks. Sana po nakatulong ang video na to or yung mga tips na binigay ko kung kayo pang po ay nagbabalak bumili ng e-bike. So, I'll see you again on my next video. Please follow me on my Facebook page, Lemon Rustia. Sa TikTok account ko naman po, Lemon TV. At sa YouTube account ko po, Lemon TV Vlog. Bye for now, guys!